We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Naka-red alert na mga pantalan sa bansa ngayong holiday season. Ide-deploy din ang karagdagang security personnel sa mga pantalan ayon sa pamunuan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga magtatawid dagat sa mga susunod na araw ngayong holiday season, ang Philippine Ports Authority naghihigpit na rin sa seguridad. Pagpapaigting ito kasunod pa rin ang madugong pambobomba sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City. Naka-heightened alert daw ang mga pier. Generally speaking, all ports ng PPA, whether it's in Luzon, Visayas, and Mindanao, were on red alert, including non-operational areas. Nakatakda ring paramihin ang bilang ng security personnel sa mga pantalan. Kaya wag na raw magtataka ang mga maglalabas-masok na pasahero sa pier sa mga nakakalat na uniform personnel sa lugar. In fact, mas marami yung presence ng K9, at least double the presence ng K9 natin in coordination with the Philippine Coast Guard. Mas malaki yung presence ng roving security personnel natin doon sa mga facilities. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, may mga floating assets ang umiikot sa mga coastal area. Katuwang nila rito ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Nauna na rin sinabi ng PNP Calabarzon na hinigpitan pa nila ang checkpoint at intelligence monitoring sa rehiyon. Hindi man naidetalye ang bilang pero mas marami ang unipormadong opisyal ang nakadeploy kumpara sa regular operations. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 31 anyos na rider matapos mabangga ng kotse sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Pumailalim sa kotseng ito ang 31 anyos na rider matapos mabangga ng kasalubong na kotse pasado alas 8 ng gabi ng Miyerkules sa kahabaan ng barangay Soro-Soro Karsada sa Batangas City. Ayon sa pulisya, binabagtas ng parehong sasakyan ng kalsada patungong San Jose, Batangas nang mangyari ang insidente. Itong ating kotse, so nung siya ay nananakbo, so nag-U-turn. Ngayon hindi niya napansin, marahil yung motorsiklo na papadating, kaya yung motorsiklo ay bumangga sa kaliwang bahagi ng kotse. Posible rin daw na nataranta ang driver ng kotse kaya nagulungan pa nito ang nabanggang rider. Nagtamo ng mga matitinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit kalaunay namatay din ayon sa pulisya. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima ngunit ayon sa kanila, nagkausap na sila ng nakabanggang driver. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang driver ng kotse. Samantala ang residente namang si Florante saksi na raw sa ilang aksidente sa harap ng kanilang tindahan dahil umano sa matutulin na sasakyan. Palibasa ang highway, ma'am, tulad ng nasabi ko, hindi pwedeng mabagal dito. Matutulin talaga sila. Pero maraming motorista namang maiingat. Talagang dala na nga lang sabi nila ng panahon. Siyempre, mag-ingat na lang yung mga motorista, lalo't hindi sila taga rito. Hindi sila sanay dito sa daang ito. Kaya paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga motorista, Magdoble ingat sa kalsada. Huwag magmamaneho ng kulang sa tulog. Wala sa kondisyon ang katawan. At gayon din, lalong-lalo, huwag magmamaneho ng nakainom o nakabarik sa Batangas. kasama si J. Arman Hares, Denise Abante.
Balitang Southern Tagalog. Bumaba ng halos kalahating porsyento ang presyo ng kamatis sa Batangas City New Market. Ang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan bumaba rin. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Magdadalawang araw na raw ang mga panindang kamatis na ito ni Nina sa Batangas City New Market. Kahit nagkaroon na ng pagbaba sa presyo nito, ramdam pa rin daw niya ang mahinang bentahan. Pag marami, mura na, binabarat pa. Kasi marami silang papagpilian. Depende kasi yan, may tagmahal na buwan. Ayon sa ilang mga tendera, nagsimula raw bumaba ang presyo ng kamatis sa pamilihan kahapon. Mula sa dating 130 pesos kada kilo, halos kalahati ang ibinaba nito dahil nasa 40 hanggang 60 pesos na lang ang kada kilo nito. Posible raw na dahil ito sa pagdami ng supply na karamihan ay mula sa karatig probinsyang Quezon at mga probinsya sa norte. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, maaari nagkasabay-sabay sa pag-ani ang mga probinsyang pinanggagalingan ng kamatis, kaya dumami ang supply. Kasi lahat nag-produce na ng mga vegetable, maganda yung harvest. Samantala sa mga nagbabalak namang maghanda ng pansit ngayong long weekend, maaari nang samantalahin ang pagbili ng mga gulay na madalas ihalo dito dahil naitala rin ang pagbaba sa presyo ng mga ito. Ang repolyo at carrots sa dating 150 pesos kada kilo, nasa 70 hanggang 80 pesos na ngayon. 40 pesos naman ang ibinaba sa kada kilo ng beans, habang nasa 180 hanggang 200 pesos na ang kada kilo ng bell pepper mula sa dating 300 pesos. Ayon pa sa ilang mga tendera, maaari pa raw bumaba ang presyo ng kanilang mga paninda kung patuloy na dumami ang supply ng mga ito. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Isinagawa ang subli ng parangal sa Bawan, Batangas sa pagdiriwang ng kapistahan ng Inmaculada Concepcion. Samantala, ipuprosesyon naman ang imahen ng La Inmaculada Concepcion de Batangan sa ilang pangunahing kalsada sa Batangas City ngayong hapon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Iba't ibang aktibidad ang isinagawa ng mga Katoliko at ng mga parokya ngayong araw, December 8, bilang pagdiriwang sa kapistahan ng Immaculada Concepcion. Hindi pa man sumisikat ang araw na puno na ng nasa mahigit 50 mga kabataan mula sa Sinala, Bawan, Batangas ang kahabaan ng Barangay Road para sa subli ng parangal na alay sa Immaculada Concepcion ay tinuturing na patron ng Barangay Sinala. Nilibot na mga manunubli ang mga kalsada sa buong barangay at iprinosisyon din ang imahe ng mahal na poong Santa Cruz. Matapos nito, sinayaw naman ng mga orihinal na manunubli ng Sinala ang tradisyonal na sayaw ng subli sa kapilya ng barangay. Alas 9 kaninang umaga ng pangunahan ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera ang misa konselebrada sa Immaculate Conception Parish Church sa Balayan, Batangas para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. Sentro ng humiliya ng Arsobispo ang pagiging ina at patrona ng Birhen ng Immaculada Concepcion sa mga taga-Balayan. Ang Immaculate Conception din ang kinikilalang principal patroness ng Pilipinas. Samantala, nagsagawa rin ang Karakol de la Patrona sa bayan kahapon bilang pagpaparangal pa rin sa Birhen. Masayang inilibot ang poon sa kabayanan sakay ng magarbong andas habang ang mga deboto naman pinakikita ang malalim nilang debosyon sa pamamagitan ng pagsayaw. Nagdaos din ang fluvial parade sa baybayin ng Balayan. Sa Batangas City, nagsagawa rin ng misa bilang pagdiriwang ng kapistahan ng Reyna ng Lungsod ng Batangas, ang La Inmaculada Concepcion de Batangan. Halos mapuno ang basilika ng mga deboto na dumalo sa misa at nanalangin sa mahal na ina, gaya na lamang ng debotong sina Lizel at Marilu. Mahalaga raw kasi ang pagdarasal sa patrona. Sa pamumuhay po natin, kailangan po kasama sa pagdadasal natin ang ating pong mga Panginoon at sila Mamay Mary. Kaligtasan po ng pamilya ko, kalakasan ng pangangatawan at maayos po na pamumuhay. Kumukuha ng lakas ng loob sa kanya para gabayan ng family. Maging masaya po ang bawat isa, lalo na po ngayong magpapasko. Ace, kanina nga lamang alas 3 ng hapon ay nagsagawa ng harana kay Maria dito mismo sa Basilika sa Batangas City bilang pagpupugay sa Reyna ng Lungsod ng Batangas. At sa mga oras na ito ay nagaganap ang misa konselebrada na pinangungunahan ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Kung makikita mo rito sa aking likuran ay umabot na sa labas ng simbahan ang mga debotong dumalo sa misa. Ngayong araw din ang unang taong anibersaryo ng Pontifical o Canonical Coronation ng Birhen. Ace, maya-maya lamang ay magsisimula
nagsisimula na ang prosesyon para sa La Inmaculada Concepcion de Batangan. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Nagtagisan ng ilang grupo ng mga estudyante sa isinagawang street and court dance competition sa Balayan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Naging makulay at masigla ang kahabaan ng poblasyon Balayan, Batangas kahapon ng hapon sa isinagawang street dancing competition ng nasa mahigit 500 mga mag-aaral mula sa 5 mataas na paaralan sa bayan. Kapansin-pansin ang mga naglalakihang props at makukulay na costumes ng mga estudyante, tampok ang iba't ibang produkto ng kanilang bayan sa pagdiriwang ng Calyabasa 2023. Nariyan ang kalamay, lechon, bagoong at ang salakot na itinuturing ng mga residente na yaman at kultura ng bayan ng Balayan. First time po na may involvement lahat po ng mga junior and senior high school ngayong taon. Nagkaroon naman sila ng unity dance. Ngayong taon, first time po na magsama-sama sila sa isang program. Kaya napakaganda po ng naging Calyabasa Street and Court Dance ngayon. Itinanghal na 5th placer sa street dancing competition ang Balayan National High School habang 4th placer naman ang San Piro National High School. Nasungkit naman ng Lukban National High School ang 2nd pwesto. Nakuha naman ng Immaculate Conception College ang 2nd pwesto at ang itinanghal na kampyon ang Balayan Senior High School kung saan itinampok ang mga produkto ng Balayan at inilahad ang kasaysayan nito sa pamamagitan ng sayaw. Umaasa ang Balayan LGU na sa tulong ng mga aktibidad gaya nito ay mas makikilala pa ang bayan at may pagpapatuloy pa ng mga residente ang sining at kultura sa Balayan. Maaari pong asahan ng mga Balayenes ay taon-taon po, lagi po tayong may ni-introduce na bago at lagi po nating i-emphasize ang ating Immaculada Concepcion at layunin po talaga mapag-isa-isa ang mga taga-Balayan and magbalayanihan o ang pagbobolontaryo ay mas mai-promote sa ating mga programa. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa Linggo, December 10, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng annual preventive maintenance and testing ng San Roque Substation at Antipolo Substation. Kalinsabay ang paglalagay ng recloser sa New Sabang feeder at pagtatayo ng transformer. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ipinaubaya ng pamunuan ng Batangas City Grand Terminal sa mga pasahero ang pagsusuot ng face mask. Pero ang Philippine Ports Authority, hinihikayat ang riding public na magsuot ng face mask pagpasok ng pantalan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Hindi iminamandato ng pamahalaan ang pagsusuot ng face mask sa pampublikong lugar, pero pinipili pa rin ng ilan na gumamit nito. Tila nasa sistema at nakasanayan na rin daw nila. For protection at makahawa sa ibang tao. Every time na may ubot-sipon or kahit paglabas, talagang nakasanayan na naka-face mask. Kasi matagal na po ako nagmamas. Mas okay ito kaysa hindi ka nagmamas. Mahaba-haba ring panahon na naging bahagi na pang araw-araw na galaw ng marami ang face mask dahil sa nagdaang pandemya. Sa kabila ng mga ulat na pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa bansa kung saan umabot sa mahigit 180,000 ang naitalang kaso ng DOH nitong Nobyembre, wala pa ring direktibang dapat muling ibalik ang mandatory wearing of face mask. Sa bus terminal, wala pa naman daw kautusan pero nasa mga pasahero na raw ang desisyon. Sa ngayon po, sa panahon ngayon, ini-encourage naman po natin pero sa ngayon po, alam din na po na optional din po yung paggamit ng face mask. At ang Philippine Ports Authority o PPA, mariin ang panghihikayat na magsuot nito. Sabi ng pamunuan, mainam pa ring sundin ng mga pasahero ang pagsunod sa basic health protocols. Considering the increased incidences of yung mga flu-like sickness and symptoms, the Philippine Ports Authority will issue appropriate guidelines encouraging our riding public going through the PPA terminals to observe
yung dating mga health precautions. Nililinaw ng PPA na hindi naman ito requirement at walang implementasyon ng no face mask, no entry policy. Ngayong buwan ng Disyembre, inaasahan ng muling buhos ng mga pasaherong magsisiuwi sa kani-kanilang probinsya. Encourage, again, we will not require it, but we will encourage and we will put the appropriate reminders to the public. Ayon sa Health Department, nakita ang pagsipa ng mga kaso ng flu-like illnesses dahil sa nararanasang pabago-bagong panahon sa bansa. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Hawak na ng pulisya ang 23 anyos na lalaki na residente ng Barangay Sinala, Bawan, Batangas dahil sa kasong panggagahasa. Itinuturing na most wanted person sa regional level ang suspect na naaresto sa isinagawang operasyon ng Bawan Police noong Linggo sa Poblasyon 1 sa nasabing bayan. Ayon sa pulisya, 3 umano ang naging biktima ng suspect na pawang mga menor de edad. Naharap siya sa kasong 5 counts of rape at 2 counts sa statutory rape. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Bawan Municipal Police Station ang suspect. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang naarestong suspect. Sinamantala ng mga magsasaka ang magandang panahon para makapag-ani ng palay. Narito ang report ni Denise Abante. Kanya-kanyang takal na ng mga naaning palay ang ilang magsasaka sa barangay Sabang Ibaan, Batangas ng madatnan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog mag-aalas 9 ng umaga kanina. Sinamantala na raw kasi nila ang maganda at maliwalas na panahon para makapag-ani. Mahirap na raw kasi kapag naabutan ng ulan at mabasa ang palay. Ayon sa magsasakang si Mang Domingo, mas maganda kung tuyo ang maaaning palay upang maibenta nila ito sa mas mataas na presyo. Dahil walang bagyo na init-init. Saka iba-iba din ang presyo pag medyo mainit. Sa taas ng bigas, pabor yun sa amin. Dahil lalaki-laki din ang aming kita, pabor sa akin. Ewan ko lang sa ibang mga nabili. Ayon sa ilang mga magsasaka dito sa Ibaan, umaasa sila sa patuloy na pagganda ng panahon upang patuloy din ang pagganda ng kanilang mga ani tulad na lamang sa lupang sinasakang ito ni Mang Domingo. Ayon sa Weather Bureau ng Pag-asa, aasahan ang patuloy na pagganda ng panahon ngayong araw hanggang sa susunod na linggo sa Kalakhang, Calabarzon. Ang umiiral po na weather system sa ating bansa ay northeast monsoon na kasalukuyang nakaka-apekto sa extreme northern Luzon. Ang Calabarzon at Mimaropa ay makakaranas po ng generally fair weather na may kasamang passing rains at thunderstorm dahil po sa umiiral na localized thunderstorm. Dahil dito tuloy-tuloy ang mga magsasaka gaya na lamang ng 72 anyos na si Aling Maximina sa pagtetreasure o ang paghihiwa-hiwalay ng palay sa tangkay nito. Maitagilin ko po sa bayan para po ako makatulong din sa aking anak. Di ika ko yung ibibili ko ng bigas, hindi na ako bibili. Dito na lang ako nag-aani. Ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang magandang panahon hanggang sa mga susunod na araw. Makakaranas po yung Calabarzon po ng mainit na panahon. So possible po na yung mga activities po na ginagawa po nating magsasaka, maaari po nilang gawin ngayong araw hanggang Tuesday po. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa NCAA Season 99 Men's Basketball, magaganap na sa Linggo, December 10, ang muling paghaharap sa court ng LPU Pirates kontra Binil Blazers para sa Battle of Third. Sa Linggo rin magaganap ang inaabangang bakbakan, ang second game ng Best of 3 Series Finals. Tuluyan na kayang makuha ng Mapua Cardinals ang pagkapanalo at ang kampyonato o makabawi at bigyan pa tayong muli ng San Beda Red Lions ng dikdikan na harapan sa susunod na linggo. Abangan lahat ng yan sa Linggo live sa GTV. Suwak na pasyalan ngayong long weekend ang naggagandahang pailaw sa People's Freedom Park sa Daet, Camarines Norte. Tungayan yan sa report ni Hazel Alviar. Picture-perfect na tunnel of lights, Christmas tree na binihisan ng nagliliwanag na mga parol. Ilan lang yan sa mga naggagandahang pailaw na idinisenyo sa People's Freedom Park sa Daet, Camarines Norte. Naswak pasyalan lalo na ngayong long weekend. Pami-pamilya man o magbabarkada, tiyak sulit at may enjoy ang bonding moments sa lugar. Diba nag-COVID, diba? Tapos sa dinami-dami ng problema din ng mga nagdating sa mga tao dito. Ngayon na lang ulit nagkaganto na nabuo sila ulit na nakakapag-enjoy. Masaya po, lalo na sa mga kabataan. Parang nakakaakit po siya
Maganda po, masaya. Ang taunang pailaw sa parke na formal nang binuksan kagabi, dinagsa ng mga residente. Subalit kung may mas natutuwa daw dahil sa pagdagsa ng mga tao, ito ay ang ilang mga negosyante tulad ni Wilson. Libre silang nakakapwesto sa loob ng parke at nakakapagbenta ng mga laruan, pero kailangan lang nilang panatilihin ang kalinisan ayon sa pamahalaang panlalawigan. Malaking tulong para sa amin kasi kumikita kami sa ganitong okasyon, tsaka talagang mas masaya. Samantala kasabay ng pagpapailaw sa parke ang makukulay na fireworks display na inabangan at kumumpleto sa gabi ng mga residente. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakumpiska ng Police Regional Office Calabarzon ng mahigit 300 million pesos na halaga ng iligal na droga sa 9 na buwang buy-bust operation sa iba't ibang probinsya. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Umaabot sa mahigit 170 gramo ng mga iligal na droga ang nasabat ng Police Regional Office Calabarzon sa kanilang 9 na buwang operasyon kontra iligal na droga sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ayon sa pamunuan ng PRO Calabarzon, nagkakahalaga ng mahigit 300 milyong piso ang kanilang nakumpiska mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Kabilang sa mga nasabat ang shabu, marijuana at ecstasy. This year, marami tayong nahuhuling mga talagang malalaking transactions. So, may mga operations tayo na umabot ng millions talaga yung amount ng illegal drugs. Mas konti ngayon ang arrested but mas malalaki. Mga high value individuals yung mga nahuhuling natin. Umaasa ang pulisya na sa tuloy-tuloy na paggagalugat at panghuhuli sa mga sangkot sa illegal na droga, mababawasan ang naitatalang krimen sa rehiyon. Malaking bagay ito kung mapababa natin yung mga illegal activities pagdating sa illegal drugs. Expect natin na makaka-apekto din ito sa crime rate natin and hopefully mababa din siya. Malaking bagay din ito para sa ating drug clearing operations. Samantala, paiigtingin umano ng PRO Calabarzon ang kanilang mga programa para sa mga drug-dependent person na nais magbagong buhay. Ayon sa otoridad, maaari silang mabigyan ng kabuhayan o trabaho sa tulong ng TESDA at iba pang private sectors. Makatutulong daw ito para hindi na muling maligaw ng landas ang mga ito. Buhay ingatan, drogay, ayawan. Sa amin mismo dito sa PRO Calabarzon ay mag-initiate ng isang programa para sa ating mga drug dependents. Nagkaroon sila mga activities. So, nag-exercise sila, yung skills development. Tinuruan sila ng TESDA yung pag-welding, yung sa electrical. So, para after nila dito is magkaroon sila ng hanap buhay. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng natagpuang naagnas na bangkay sa katubigang bahagi ng Barangay Villa Manzano Norte sa Perez, Quezon nitong Lunes ng tanghali. Kinilala ang biktima ng 68 anyos na mangingisda mula Paracale, Camarines Norte na halos isang linggo nang pinaghahanap ng mga kaanak. Ayon sa pamilya, November 30 pa umalis sa kanilang tahanan ang mangingisda sakay ng kanyang bangka. Pero bigong makauwi kaya ipinagbigay alam na nila sa otoridad na nawawala ang kaanak. Bago matagpuan ng mga labi ng biktima, nauna nang nakita ang bangka nito sa dagat na sakop ng Jose Panganiban sa Camarines Norte. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing mangingisda. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng maayos na panahon sa mga susunod na oras hanggang sa weekend. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, iilang panig lang ng Palawan ang posibleng ulanin. Asahan din ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar sa Mindanao na maaaring magdulot ng baha o landslide. Apektado pa rin ng hanging amihan ang extreme Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Habang easterlies o kaya mga local thunderstorms ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. Magiging direktor ni Firefly star Ewan Micael si Alden Richards sa isang proyekto. Samantala si Rian Ramos, suportado ng mga BFF niyang sina Michelle D at Max Collins sa kanyang bagong pelikula. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Kinumpirma ni Firefly star Ewan Micael na magiging direktor niya sa isang proyekto ang Asia's multimedia star na si Alden Richards. Ipinasilip ng Kapuso Child star sa social media post ang selfie nila ni Alden na may caption na "Pack up yesterday. Siya ay ako ay siya." Magiging direktor si Alden ng pelikulang Out of Order at magiging leading lady niya dito si Heaven Peralejo. Full support sina Max Collins at Miss Universe Philippines Michelle D sa kanilang BFF na si Rian Ramos sa kanyang bagong pelikula. Magkakasamang dumalo ang mga ito sa premiere night at nag-post ng kanilang mga litrato at video. Proud daw ang mga ito sa kanilang best friend. Samantalang ngayong Biyernes, isang inosenteng babae na naman ang tila mapapahamak dahil sa Golden Scorpion. Magawa kayang iligtas ito ni Black Rider. At ang bagong karakter na i-eksena sa Black Rider abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa Linggo, December 10, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng annual preventive maintenance and testing ng San Roque Substation at Antipolo Substation, kalinsabay ang paglalagay ng recloser sa New Sabang Feeder at pagtatayo ng transformer. Umakot ang Pilipinas ng parangal sa World Travel Awards na ginanap sa Dubai. Narito ang report ni Paul Hernandez. Patuloy na nadidiskubre ng mundo na talagang hindi nauubusan ng dahilan to love the Philippines. Sinisid at matagumpay na nasungkit ng bansa ang iba't ibang parangal sa katatapos lang na World Travel Awards na ginanap sa Dubai. Nadepensahan ng Pilipinas ang titulong World's Leading Dive Destination. Gayon din ang World's Leading Beach Destination. Patunay na hindi nagpapahuli ang ganda ng yamang dagat ng Pilipinas at ang katangian ng karagatan para paliguan at pagsagawaan ng diving activities. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakuha ng Pilipinas ang Global Tourism Resilience Award dahil sa pagpapamalas ng katatagan ng bansa sa kabila ng mga kinakaharap nitong hamon. Magandang pamantayan daw ang mga ginagawa ng Pilipinas sa pagsusulong ng turismo. Wagi rin bilang World's Leading City Destination ang Manila. Pinuri at binigyang pugay rin ng World Travel Awards ang mga taong nasa likod ng pagsusulong at pagpapakilala ng Philippine tourism sa ibang bansa. Itinuturing nilang global icons ang work ethics, saya at ngiting ambag ng mga Pilipino sa mundo. Nasa 3 dekada ng kinikilala ng World Travel Awards ang natatanging serbisyo ng tourism sector mula sa iba't ibang panig ng mundo. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 17 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.